Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Charles M. Subscribers na kailangan, magtanong WH, ka nag-start, mag-post ng videos. Kung may private video, pwede ka bang ma-monetize? Kung may CPR, pwede ka bang ma-monetize? Kung nag-delete ka ng video, pwede ka bang ma-monetize? Kung may reused content ka ba, pwede ka bang ma-monetize? At yung sinasabi nila na kung may barcode, dapat naka-turn off yung comment section. Tama ba? Pag-uusapan po natin ngayon ay kung paano mag-apply for monetization. So, ang tanong, madali lang ba siya or mahirap? Like, for someone like me na hindi naman sikat, na wala namang viral video, wala nga akong video na umabot ng 1,000. I think yung pinakamaraming views ko is nasa around 700 lang. And mostly, nasa 100 plus or 200 plus lang yung mga views ng mga videos ko. But with the help of my friends, with my SYP, fam, the XN Care team, at syempre sa pinakabagong team ko na Team Blessings, naabot ko yung WH. And of course, with the help of my friend, Loads, Laura, or simply Arol, basta, siya yung may alam na sikreto. And I think alam na rin naman ng lahat. Marami na nakakaalam doon sa secret namin na yon. So, thank you so much, Loads, simply Arol. Kung hindi dahil sa iyo, at kung hindi dahil sa aking SYP, the XN Care team, at sa Team Blessings, hindi ko maabot yung 1,000 and for 1,000 subscribers and 4,000 watch hours. Okay, so yung 1,000 subscribers ko, nakumpleto siya in December, second or third week of December yata yun, nakumpleto ko yung 1,000 subscribers. Pero nag-start akong mag-post ng videos August 16 and then September, mga September second week or mid-September, nasa 900 plus na yung subscribers ko. Tapos nagpamukbang pa nga ako for our road to 1,000 subscribers. Ayun, may mukbang video, pinost ko yung video. Mga September 15 or September 14 ko yata yun, pinost yung mukbang video road to 1,000 subscribers. And then, September 16, that was the day na nag-start na si YT or si YouTube ng real-time lagasan or real-time mukbang. Real-time mukbang, talaga nagmukbang. After kong magmukbang sa aking road to 1,000, ayun, nagmukbang din si YouTube. So, starting September 16, for 3 consecutive days, as in super duper marami yung nalaga sa subscribers ko. From 900 plus, naging 700 plus na lang siya. 700 plus na lang yung natira. Kaya tinago ko yung number of subscribers ko. So, wala nakakakita ng number of subscribers ko hanggang umabot yung December na kumpleto yung 1,000 subscribers. Pero, starting yung yung naglagas na nga si Lolo, yung nagmukbang na nga si YouTube, hindi na ako masyadong nakikipagsab-to-sab or kasi dati yun yung ginagawa ko talaga parang like in one day 50 to 100 YTCs yung binibisita ko para makipag S2S. So, yun. So, tinigilan ko. Parang nakikipag S2S pa rin naman ako pero 5 or 10 na lang. Tapos may mga naging close na din ako. So, may mga friends sila. So, kaya yun. Kaya medyo dumami yung subscribers ko. Pero again, wala pa rin naman akong hit videos. So, yung 4,000 watch hours ko, nakumpleto ko siya mga last week of January. So, last week of January, yung total watch hours ko nung nag-apply ako for monetization is only 4,188. So, I only had 4,188 watch hours nung nag-apply ako for monetization. And then, yung aking subscribers is 1,000 plus. Not sure kung umabot na yun sa 1,100, basta nasa 1,000 plus or 1,060, mga ganon. So, yun, nag-apply ako January 26, mga around 10 or 11. Sinabi ko sa previous video ko, sa isang video. So, mga around 10 or 11 in the evening, that was Tuesday. So, yun, nag-apply ako Tuesday, and then approve ako Friday. So, less than 72 hours lang na-approve na yung ko. Pero yung iba, 24 hours or less than 24 hours, or yung iba nga 5 hours, may kilala ko 5 hours lang, na-approve na yung, yung application niya for monetization. So, ang bilis, diba? Sinabi nila kasi marami daw akong mga kapangalan, like Charles M. Marami daw akong kapangalan, kaya medyo natagalan, or it's because marami akong video, tapos walang sense naman yung mga video ko. So, siguro chinek ni YT, chinek nila yung videos ko, yung buong videos ko. Siguro nagtaka sila bakit na ako umabot ng 4,000 watch hours, ang kukunti lang ng mga views ko. It's all because of my friend, kaya umabot ako sa 4,000 watch hours and 1,000 subscribers. So, yun nga, na-approve. And of course, I was super duper happy and I'm so thankful, I'm so grateful to all my YT friends. So yun nga, nag-apply ako for monetization Tuesday.
And then Monday, nagkaroon pa ako ng live streaming Monday at around 8 in the evening yata yon, mga 1 oras or 2 oras, nakalimutan ko, not sure kung ilang oras. Basta nag-live streaming pa ako Monday evening. And then Tuesday, 7:30 in the evening, nagkaroon pa ako ng premiere. Kasi may nagsabi sa akin yung friend ko sa YouTube, sinabi niya na pagpahingahin daw yung YTC mo for 1 week bago ka mag-apply for monetization. So, it's proven and tested na hindi siya totoo. Na there's no need for you na pagpahingahin yung YTC mo for 1 week bago ka mag-apply for monetization. Kasi Monday, nagkaroon ako ng live streaming, tapos Tuesday, nagkaroon ako ng premiere. And then, 7:30 ako nagkaroon ng premiere, and then around 10 or 11 in the evening, nag-apply ako for monetization. And then, that same day also, Tuesday morning, that day pa ako nag-delete ng mga videos. Na sa tingin ko, magiging hindrance, parang magiging babag, Tagalog babag, magiging hadlang sa pag-approve ng aking monetization. So, nag-delete ako ng mga videos. Not sure kung umabot siya ng 10 videos yung dinelete ko. Basta marami akong mga dinelete na videos. Kahit sa tingin ko naman hindi siya magiging hadlang, pero parang just to be sure, so didelete ko na lang yung mga videos na yon. And then, meron din akong isang private video. Yung plan ko talaga sa private video na yun is ipapublic ko siya bago ako mag-apply for monetization. Pero ganito yung nangyari, nakalimutan ko siyang i-public. So, na-approve pa rin ako kahit may isa akong video na naka-private. Na-approve pa rin ako kahit nag-LS ako Monday, tapos nag-premiere ako Tuesday, and that same day, nag-apply ako for monetization. So, yeah, sa tingin ko hindi problema kung magkakaroon ka pa rin ng mga activities like LS Premiere bago ka mag-apply for monetization. And then, kung may private video ka, as long as yung private video na yun, walang problema, walang CPR, hindi siya reused content, I think wala siyang problema. Walang problema kung mayroon kang private video, as long as, again, yung private video na yun is okay naman. Yung private video na yun, kaya ko siya private kasi LS yun, 15 minutes lang, kasi mahina yung connection dito sa Pilipinas. Kaya tinago ko siya. And then, plano ko naman talagang i-public, kaya lang nakalimutan ko. But, yeah, fortunately, na-approve pa rin ako kahit may isa akong private video at kahit may activities ako sa aking YTC the day or within the day na nag-apply ako for monetization. So, yun nga, nag-apply ako for monetization. So, may 3 steps. Yung number 1, nakalimutan ko. Yung number 1 is yung parang yung mga rules, yung mga guidelines or policies ng YouTube. Second is yung Google AdSense. Third is yung parang i-review na yung account mo. So, there are 3 steps. 1 is yung babasahin mo yung mga guidelines or mga policies ng YouTube. Second is yung Google AdSense. And the third is yung i-review na yung buong account mo. So, ganito yung nangyari. So, syempre, nakita ko yung 3 steps. And then, the following day, which is Wednesday, around 1 in the afternoon, nawala yung 3 steps. And aside doon na nawala yung 3 steps, yung yung subscribers ko, same pa rin naman. Pero yung watch hours ko, di ba yung sinabi ko is 4,188 yata, 4,188 watch hours ko. And then, naging ano siya, 3,986. So, kulang ng 14 para mag 4,000 watch hours. Naging 3,986 watch hours ako. So, kinulang. Tapos, parang biglang bumalik yung will notify you when you are eligible to apply for monetization. So, ako, parang sinabi kong, hindi ako approve. Or, yeah, parang nag-conclude na ako na hindi ako approve. So, sinabihan ko yung iba kong friends na hindi ako na-approve. Hindi approve yung YouTube, yung YTC ko. Pero, wala pa naman akong nare-receive na message from YouTube na hindi ako approve. Parang yun lang, it's because of that. Kasi bumaba yung watch hours ko, so hindi ako eligible mag-apply for monetization. Nasa 3,986 na lang siya, which is kulang ng 14 bago mag 4,000. So, yun, inakala ko talaga na hindi. And then, around 5 or 6 in the evening, chinek ko siya ulit, bumalik yung 3 steps. So, bumalik yung first, second, and third steps, tapos in progress, bumalik yun. So, parang, while waiting, parang nakakakaba. Pero when I saw that, yung nakita ko yung monetization page na parang sa tingin ko hindi ako approve, parang okay lang agad sa akin. Pero yung nakita ko ulit yung 3 steps, parang bumalik yung kaba. So, bumalik yung kaba. And then, I've waited until Friday hanggang sa nakita ko siya na approved na. And yeah, of course, I was really happy
Thank you. Thank you, Lord. Thank you so much kasi finally na-approve. So yun nga, inakala ko talaga na hindi ako na-approved. Kasi yun, bumaba yung watch hours ko from 4,188 naging 3,986. So kinulang ng 14. Mabuti na lang around 5 or 6 in the afternoon. Siguro, nadagdagan yung watch hours ko. Kaya yun, biglang bumalik yung in progress. So kaya tuloy-tuloy na until Friday evening or Friday afternoon yata yun na-approve yung monetization. So, ito, when I applied for monetization, wala akong CPR, as in, dinoble check ko siya, ilang beses ko siyang chinek, wala akong CPR. And then, bago ko lang nalaman, recently ko lang nalaman, na-approve na ako, tapos pag-check ko sa YouTube Studio, may isang video doon na shared revenue or sharing, tapos copyright claim. So, it means may copyright ako. Kaya lang, when I applied, hindi siya nag-appear doon na may copyright claim ako. Pero, na-approve pa rin yung, yung channel. So, may private video ako, may CPR ako, nag-delete ako ng videos that same day na nag-apply ako for monetization, and then nagkaroon pa rin ako ng mga activities like LS the day before ako nag-apply, and then Premiere on that day na nag-apply ako for monetization. So, nag-LS ako, nag-Premiere, nag-delete ng videos, tapos may private video, tapos may CPR, so yun yung 5. Pero na-approve pa rin yung monetization ko. So, yeah, just based on my experience, so hindi totoo yung pagpahingahin mo yung YouTube channel mo for 1 week bago ka mag-apply. Hindi totoo yung kung may private video ka, hindi pwede. Okay lang. As long as yung private video mo na yun ay walang problema. And then, kung mag-delete ka, huwag ka daw mag-delete ng marami kasi ayaw ni YouTube yun. May nakita akong video na kung kailangan i-delete mo. So, okay lang mag-delete. Okay lang mag-delete as long as hindi siya makaka-apekto sa YouTube channel mo. And dapat talaga i-delete. And then the other one is private. Tapos ako sa private video. Ano pa yung isa? Basta yun. So, okay yun. Yung activities, my private video, and everything. Nakalimutan ko na kung nag-loading na kung YouTube ba. Nag-loading na gazid. And there's one more thing. May nagsabi din sa akin na dapat i-private or dapat naka-turn off yung comment section kung may kids o kung may bata. May nagsabi din sa akin na okay lang hindi naka-turn off yung comment section as long as hindi mo naman sinasaktan yung bata, as long as wala ka namang ginagawang karahasan sa bata. So okay lang i-turn on yung comment section. So again, walang problema kung naka-turn on yung comment section kung may mga bata sa videos mo. Kasi may maraming mga bata sa sa mga videos ko, pero naka-turn on naman yung mga comments. So hindi siya naging hadlang, hindi siya naging problema. So okay lang kung naka-turn on yung comment section kung may bata. So yung tatlong dapat talaga nating tandaan, yung reuse content. So far wala akong reuse content. Yung mga contents na nag-viral, tapos kinuha mo, tapos yung like katulad yung mga kapuso mo Jessica Soho, di ba? Maraming kumukuha ng mga videos nila tapos nilalagay sa mga channel nila, ina-upload nila. Yun yung, wala naman akong mga ganun, wala akong reuse content, so super safe. Regarding with the CPR, again, yun nga, may CPR pala ako, pero naging okay pa rin naman, na-approve yung monetization ko, na-approve yung application ko for monetization, kahit may CPR ako, kaya shared revenue kami kung sino yung may-ari ng kanta na yun. So third is nudity. Dapat walang malaswa or kalaswaan sa mga videos na ina-upload mo. Pero marami akong nakikita sa YouTube na yung thumbnail as in sobrang malaswa, yung content ng video is malaswa, pero hindi pa rin dinidelete. Nasa YouTube pa rin, I don't know why. Yung may nga ako parang tawag doon, community guideline strike. May isa akong community guideline strike, yung sabong. Yung video na yun is 1 minute lang, tapos dinilit ng YouTube. So meron akong isang community guideline strike. So yung strike na yun will stay there forever. So dapat hindi ko magkaroon ng dalawa pang strike. That would be the last, hoping and praying, that would be the last community guideline strike or community strike that I will have. So yeah, That's it. Thank you so much guys for listening. And sana may natutunan kayo sa nonsense video na to. Thank you so much to our Almighty God, to my family, to my friends, to my YT friends. Super duper thank you. I got